Students. So sa aking mga magiging students ngayong second semester, this is a recorded orientation ng ating subjects which is GE7 or the Science, Technology and Society. So na ngayon, ang nakikita nyo sa screen class ay isang ah, plano ng ating teaching and learning para dito sa subject na 'to. So, sa unahan ng aking plan ay yung mission vision or ang BMGO ng ating school which is the Lunagogo Colleges, which is hindi ko na masyadong i-discuss dito kasi I know na ito ay napagdaanan niyo na sa inyong Eugenics. Okay? So now let's go ahead sa ating mismong subject matter. So ang title ng ating subject for the second semester na i-take niyo sa akin is GE7, which is ang kanyang yan yung kanyang course code. Then ang kanyang title is Science, Technology and Society. So this is 3 units. Ibig sabihin sa isang linggo ay 3 oras siya ang kanyang duration. Then, ang kanyang prerequisite ay GE6. So, ibig sabihin, before kayo makakuha nitong GE7, kailangan ay na-take nyo itong GE6, which is the ethics. So, let me read to you the course description. Science, Technology, and Society, or the STS, is an essential course in the general education curriculum for tertiary education. So, it was conceptualized to develop deep appreciation and critical understanding of the role of science and technology in the development of the people and the society. Okay? It deals with the interaction between science and technology in social, cultural, political, and economical contexts. Okay? So it is interdisciplinary course whereby students are engaged in the learning myriads of scientific issues and technological development. So this description is the summary or parang overview ng mismong buong subject matter natin, yung ating STS. Okay? So this is a general education. Ibig sabihin lahat ng courses ay required itong i-take sa inyong tertiary education. Okay? So this is the most important na mangyari sa inyo. Kayo ay ma-engage sa learning myriads of scientific issues and technological developments para maging aware kayo sa ating context, sa ating society. At saka yung, kahit ano pang course nyo, hindi natin mailalayo na ang SciTech or Science and Technology ay napakalaki ng naging benefit, especially sa inyo sa mga medical field para ma-improve ang inyong sistema. Okay? So that's how we have to appreciate uh, the science and technology in our society. Okay? So at the end, so meron tayong tinatawag na program intended learning outcomes. So yung possible na mangyari sa mga magte-take nito at course intended learning outcome. Okay? So sa program intended learning outcome, for example, ikaw ay isang nurse, medtech, or pharmacist, or social work, or ano ka pa man, ito po yung ating dapat magagawa. So you have to explain the creative process of science and technology. You are able to at alam niyo na kung ano talaga ang science after nitong subject na to. Then explain science to other disciplines and cultures. Okay? So marami po tayong mga iba't ibang uri ng science, hindi lang po mga Americans o Western ang merong science. Kahit yung mga Pilipino may sarili tayong siyensya. Okay? So discuss the influence of the past and current scientific technological on the Philippines and global society. So be aware in the scientific methodology and critical thinking. Okay? So, for the course intended learning outcomes, ito po yung ating kailangan mga ma-achieve. Discuss the interaction between science and technology and the society throughout the history. Articulate ways by which society is transformed by science and technology. Discuss the role of science and technology in the Philippines nation building. Discuss different societal issues involving science and technology and society. Describe the interrelatedness of society, environment, and health, and apply scientific skills through conducting of the scientific research in relation to their respective field. Okay? So, meron tayo dito sa final. Siyempre, papipiliin ko kayo kung gusto niyo paper and pencil test or
ki-create kayo ng research or scientific research by means of at ipe-present niyo sa pamamagitan ng IMRAD format, ano. So, yun naman ay ano, ating i-discuss yung mga details about din sa scientific research. Okay? So, that's the course intended learning outcomes. And then for our plan, ito po yung ating mismong mangyayari sa loob ng kasi ang ating ano, ang ating weeks dito, ito po weeks ha, ito yung learning outcomes. So, this is the title. Ito po yung mga ano natin, content. Ito po yung mahalaga. So, this one is in my part na, hindi na ito sakop ng inyong ano. And then this is our reference. So, inform ko lang po tayo na sa SciTech po ay nagkakameron po tayo ng book ha. Ito po yung title ng book natin, A Course Module for Science, Technology, and Society. Ang kanyang ano ay si Eden Joy Pastor Alata, Mark Joseph Tomada Calano, and Craig Tabius and Pawilin. Okay? So, yan po yung kanyang mga author. Okay? Then, this is the weeks. Ang weeks natin hanggang week 16 based dun sa class card nyo. Pag tumingin kayo sa class card nyo, kung i-check nyo yung class card nyo, hanggang week 16 siya. Pero supposedly dapat hanggang week 18. Pero since we follow the 16 weeks dun sa ating class card, yun na lang po yung aking pinalo dito para i-pattern yung aking mga topic. Okay? So ang SciTech ay naglalaman ng apat na chapters. Tandaan nyo chapters na apat. So for our preliminary period, ito po yung ating sakop na topics. So for prelims, meron tayong chapter 1 which is ang title na General Concepts in Historical Development Science, Technology, Society. Ang chapter 1 nagkalaman ng tatlong lesson. We have the understanding of science and scientific revolution. Lesson 2, intellectual revolution that defines society. And lesson 3, cradles of the early science. Okay, so yan po yung chapter 1. Then for chapter 2, which is umaabot na tayo sa week 3, dapat dito sa chapter na to, depende pa yan sa ating ano, sitwasyon. Ano, depende sa mga event. So, chapter 2, the role of science and technology in nation building. Then, lesson 1 hanggang lesson 3 siya. So, ito po yung ating title ng lesson 1, the Philippine Government Science Technology Agenda. Lesson 2, program and personalities in science technology in the Philippines. Lesson 3, science education in the Philippines. Then, sa week 4, so dito po expected natin kapag naka-apat na linggo na tayo ng meetings ay ito na yung magkakameron tayo ng preparation for the preliminary examination. Kasi ayaw man natin hindi, kapag umabot na tayo dito sa chapter 2, sabi ko nga sa inyo hanggang chapter 4 lang ano. So ibig sabihin yung prelims, midterm, final, sinati ko yung apat na chapter. So yung chapter 2 hanggang lesson 3 ng chapter 2, hanggang doon mag-e-end yung ating prelim period. Ha, tandaan nyo, prelim period. Dito sa lesson 3, Science Education in the Philippines. Kung ito na yung topic natin, yan na yung coverage ng ating preliminary exam. That's why, kung na-receive nyo yung libro, kung ako sa inyo, para maka-line up 9 kayo dito sa subject na to, ay aralin niyo na at basahin yung hanggang dito sa chapter na 'to at kumpletuhin yung mga activities na kailangang ipasa ano, para maka-line of 9 tayo kung gusto natin mataas na grade, okay. So, for the week 5 magkakameron tayong preliminary examination, okay. Next, after ng preliminary examination siyempre midterm period na tayo dito. Ang midterm period natin ay continuation ng ating lesson 3, which is nasa under pa rin siya ng chapter 2 ha. Yung chapter 2 kasi natin ng ano, SciTech, hanggang lesson 4 siya. Kaso, sinakto ko lang hanggang week 4 yung lesson 3. Kaya ang lesson 4 na chapter 2 pa din ay nasa midterm period na, which is Indigenous Science Technology in the Philippines. Okay? Next, for the week 7, chapter 3 na tayo dito, Science, Technology, Society, and the Human Condition. Ito na yung parang halos, ano na dito, mga literature or literary pieces. At saka puro concept halos dito sa midterm period natin. So, sa chapter 3, meron tayong lesson 1, Human Flourishing. Okay? Lesson 2, Techne and Episteme. Lesson 3, The Good Life. And lesson 4, the ethics, values in science, technology, and society. Okay? So, I think continuous pa rin tayo sa chapter 4, which is the specific issues in science and technology. So, kung mapapansin nyo, ang ating midterm period pa lang, cover na agad yung apat na chapter.
hanggang midterm. Pero hindi pa sagad sa chapter 4 kasi itong chapter 4, ito yung may pinakamadaming lesson, ha. Bale, ang mahahagip lang natin sa chapter 4 for midterm examination ay hanggang dito sa lesson 1 sa the information age. Okay? Ito lang ay para magka-guide kayo kung hanggang saan yung scope na paghahandaan nyo per specific major exam. Kasi alam niyo naman, ang pinakamalaki ang damage sa grade nyo is itong mga major exam. Kapag dito talaga kayo bumaba, ay malaki ang ikabababa ng grade nyo. Kaya ito yung papakagalingan nyo kung ako sa inyo. Ano, dito tayo magpapahal. Kung maaari lang, 3 mistake ka lang dyan or 5 mistake lagi. Then, for final period, chapter 4 na po siya, continuation ng chapter 4, which is lesson 2, biodiversity in the healthy society. Then lesson 3, we have genetically modified organisms, science, health, and politics. Lesson 4, which is the nano-world. Week 14 na tayo. Then lesson 5, the aspect of gene therapy. And lesson 6, the climate change, 15. So dito sa finals, usually nangyayari sa akin taon-taon, these topics na pahuli na, since issue na siya, ay almost kayo na ang magdi-discuss nito, itong mga ito, sa final period. Dito sa hanggang midterm, halos ako ang mag-aano dito, pipid ng mga ano sa inyo, mga ayon sa akin nalalaman dito hanggang dito sa midterm, almost. Pero pagdating sa final, since nabigyan ko na kayo ng something ng mga information, dapat matuto rin naman kayo na kayo naman yung mag-explain ng inyong mga ideas. Dito, from list lesson 2, i-assign ko na sa inyo itong mga topic na to para kayo naman ang explain and I throw you a question if may question ako doon sa inyong mga explanations dito sa mga topic. Ano? So, lesson 2 hanggang lesson 6. And then, that's it. Tapos yung ating SciTech. Final examination, week 16. Oh, tapos, then, kung may mga requirements na kulang, ay ayusin lang. Then, ito po yung ating grading system. Ang ating pong SciTech ay non-laboratory subject. Bali yung ating example computation ng grade kung paano kukunin ang grade nyo ay mag-upload ulit ako ng bagong videos for that. Ano? Pardon. Tsaka dito sa class policies na ito. Bale, siya ay non-laboratory. Ibig sabihin, siya ay walang laboratory, walang experiment. Pero this one ay depende ang finals niyo. Pipili kayo kung gusto niyo ay paper and pencil exam or test like multiple choice or mag-present kayo ng inyong scientific research. Bale, by this midterm period, dapat nakapag-decide na kayo or dito pa lang ay decided na kayo sa inyong section kung anong gusto niyo sa final sa scientific research or paper and pencil exam. Okay? So, for your percentage kung mapapansin nyo, ang prelim exam 25, 25 ang midterm and finals in 30. And ang class standing, which is yung mga quizzes nyo, activities, mga attendance ay 20%. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng percentage ng ating mga examination. Kaya dito nyo dapat talaga binibigay yung inyong buong attention or pag-aaral ng ayos. Kasi ito na yung mag-judge sa inyong kahihinatnan sa grade. Okay? Kasi itong class standing, ito punan mo lang 'to, mag-comply ka dito, okay ito 20%. Pero dito ay hindi sapat yung mag-comply ka lang, kailangan mag-aral ka talaga dito sa major exam, ano? So, our requirements para hindi kayo maging incomplete, kailangan kumpleto ang activities, complete and pass ang mga major examination, 75% and above. Dapat meron naman akong pa-remedial para ipasa or pumasa kayo sa power per exam, may retake na ipinapatik natin sa inyo yung subject, yung ating exam again para mabigyan kayo ng chance na pumasa. Pero hindi siya same exam iibahin na yung exam kapag nag-retake kayo. Then we have attendance, dapat ay okay ang attendance, hindi ka dapat lalampas sa itinakda ng ating class policies. Itong class policies pala ay siguro hindi ko na to i-discuss, isa-send ko na lang sa GC nyo or sa Google Classroom para basahin nyo at maging informed kayo sa mga bawal na gawin sa ating classroom para hindi niyo ma-commit para sabihin niyo naman hindi kayo na-inform, ano. So, next, complete task and reflection and scientific research. Yan po yung ating requirements. And this is my information, Sir Nino. Ano,
So for our second video, abangan nyo ay para naman sa kung example scenario ng inyong grade computation. Ipapakita ko po yung aking class record kung paano ako re-record automatedly ng inyong mga grades. Okay? So para maano nyo na kung paano nakukuha yung inyong grade at kung paano kami kabait para maging considerate sa inyong mga super baba minsan ng mga exams. Ano? So that's why mag-aral na mabuti para ang grade ay bumuti. Okay, that's all for this video and God bless para sa ating second semester class.